BBM, nilaglag ni Tamba, drug test, sigaw ng taong bayan. Okay. Eto na. Hair follicle test kay PBBM, hiling ng Mindanao Transport Sector. Ayan. Okay, alam nyo po, lumalabas na naman po itong balita na patungkol kung totoo ba yung nilabas nila Attorney Roque, nila kung sino-sino pa na video. Okay? Ang sabi, si Attorney Roque daw ang naglabas. Sabi nung iba ay hindi si Attorney Roque. Ang sa akin, ang issue dito, hindi po kung sino ang naglabas. Ang issue po dito ay totoo ba yung video. At ito po ay natabunan na. So, ang dating sa atin, inilabas ulit ito ng TRICOM. Kaya ngayon ay sumisigaw na naman ng taong bayan. Hair follicle drug test para kay BBM. Ayan, sila po yung mga sumisigaw. Oh, Ngayon, ako'y nakikita ko, hindi ko maintindihan bakit nilabas ulit ng TRICOM, ang itong issue patungkol dyan sa video na yan. Maaring gusto nila na sabihin na itong video na ito ay AI, fake news ang Duterte vloggers, etc. etc. Bagamat po ako at ang Banateros ay hindi po namin sinakyan yung video na yan. Hindi po ibig sabihin totoo yan or hindi rin na po namin ibig sabihin na hindi yan totoo. Kami po kasi ay nakaasa dito na si Marcos ay magpapadrug test at tinabunan na po yan, no? Pero ngayon inilabas ulit ng TRICOM, and that is a big mistake on the part of the TRICOM. Kasi natabunan na, ngayon na ibalik na ulit. At ang dami nang ulit na nagsisigaw na ibalik ang drug test, isigaw natin. And I'm one of them. Talagang hindi ko tinigilan to. Dapat kasi, ang sabi, may nagsatanong, sa tingin mo ba, Coach Oli, tunay yung drug test? Dapat ba, ay tunay yung drug test? Tunay ba yung video? Coach Oli, dapat ba nilabas nila yan? Coach Oli, sa tingin mo, paano mapapatunayan nila BBM na fake yung video? Alam mo kung paano mapapatunayan nila BBM na yung nilabas na siya ay tumitira ng cocaine? Para lang mapapatunayan ni BBM yan, siya po ay mag-take ng drug test. Yan lang po yan. Napakadali nun eh. Hindi mo na kailangan kampihan pa ni Akop, hindi mo na kailangan kampihan pa ni Paduano, hindi mo na kailangan kampihan pa nila Barbers, hindi mo na kailangan kampihan ka pa ng Kongreso, hindi mo na kailangan kampihan pa ni Abante, no? Pag ikaw ay nagpa-drug test, pag nag-negative yun, tapos na ang issue. Tapos na. Kay tunay, kay peke yung video, it doesn't matter kasi ang importante ngayon. Ang problema, si Marcos tinatanggihan yung drug test. Kaya lumalaki po ang problema ng bayan natin. At ito pa, may mga nagsasabi sa akin, okay, na nilalaglag na po ni Tamba si BBM. Hindi ko alam kung totoo yan or hindi. Pero the fact na nilabas ulit ito ng TRICOM para sa akin ay panlalaglag na ni Tamba yan. Mali yung ginawa ng TRICOM. Kung kunwari ako si BBM, ako presidente, at tinatakbuhan ko ang drug test, at tinabunan na nga yung topic na patungkol dyan sa video na yan, bakit mo pa binuhay? Anong purpose nyo? Kung ako si Marcos, magagalit akong talaga. Ayoko nga mag-drug test eh. Hindi nga ako nagpapadrug test. Hindi nyo ba naintindihan? Ang tagal ng sigaw ng taong bayan yan. Hindi ako nagpapadrug test. Ngayon, inilabas nyo na naman. Ngayon, nasa balita. Ngayon, plinay nyo yung video. Gusto nga ipa-play yan nung panahon nung nag-testify si Morales. Hindi pina-play. Ngayon, pina-play nyo doon. Ano to? Kung ako si Marcos, iisipin ko talaga. Talagang nilaglag siya ni Tamba. Bakit nyo binalik yan? Ngayon, yun ang lumalabas na balita ngayon. Naglalaglagan na po sila.
Kasi siyempre alam naman natin may malaking issue etong si Tamba. Napakalaking issue nitong sa BICAM, no? Posibleng gusto niyang tabunan 'yun kasi pagka patungkol kay Marcos ang naging issue na naman, malaking balita 'to yung drug test. Isisigaw ng taong bayan. Yung patungkol dito sa ah, kapalpakan nila, 'di ba? Diyan sa PhilHealth, 'di ba? Malaking problema nila sa budgetan and that is criminal. Medyo delikado po sila diyan. So, 'yun po ang sinasabi ng iba na kaya nilalaglag ito ni Tamba, itong si Marcos dahil para mapagtakpan yung kriminal na ginawa di umano diyaan sa Kongreso. Okay, hindi ko sinasabi ha, nalilinawin po natin ito. Kailangan malinaw po tayo dito. Ha? Kasi baka mamaya mapagbintangan tayong fake news, no? Sa akin lang, nilaglag talaga ni Tamba si Marcos. Ano ang purpose? Napakapangit. Ngayon, ang dami na po nag-uusap patungkol dyan sa drug test na yan. Kailangan i-take na yan ni Marcos. Wala na siyang lusot dito. Ngayon, balik na naman. And at the same time, mag-e-election, bumalik yung issue na yan. Kung gusto talaga ni Marcos manalo, ang kanyang Senate slate, ang kanyang team alyansa, dapat siya magpa-drug test. Pero pag hindi siya talaga nagpa-drug test at tinakbuhan niyang ito po ay tatama dun sa mga kandidato ng senatorial balls ng kanyang team. At makikinabang dito ang PDP. Ang daming kapalpakan na ginagawa ni Marcos. Itong kapalpakan na kinidnap, di umano ito si Tatay Digong. Alam naman natin, yan ang kiniklaim ng mga abogado ni PRRD na kinidnap kasi illegal arrest yung ginawa kay PRRD. Tapos eto pa, lumabas na naman yung issue. So, magtatambak-tambak yan, talagang wala nang ipapanalo yung team alyansa senators ni BBM, no? So, ewan natin, okay? Kung ano. Pero tingnan po natin itong susunod dahil ito rin ay isa pang panawagan ng drug test. Tapos talaga si Marcos dito, dadami talaga ang sisigaw ng drug test. Okay, pakinggan po natin kasi maganda yung binitawan ni Attorney Roque dito. Wala naman pong ibang dahilan para ako'y habulin ng Marcos administration kung hindi dahil sa aking maanghang na salita, ang aking mga isinusulat, ang aking mga vlogs, at ngayon po yung pagbibintang na ako daw ang promotor sa likod ng Pulubronic video na nagbigay patunay naman sa marami at nagkumbinsi sa marami na merong katotohanan ang nauna ng sinabi ni PRRD at ni Agent Morales na talagang gumamit ang Marcos Jr. ng droga. Ayan, kita nyo ha? Diyan pa lang kitang-kita mo, kinampihan ni Tamba si PRRD. Si PRRD ang nagpasabog niyang bangag si Marcos. Adik si Marcos. Tumitira ng cocaine si Marcos. Si PRRD nagsabi niyan. Tapos nilabas ni meron pang sinabi ito si Morales. Okay? Ngayon, binuksan ng TRICOM. Ano yun? Di yan ay mistiw lang kinakampihan ni Tamba si PRRD. Nabulatlat na naman. Drug test na naman ang issue ngayon. Di pinapatunayan na parang sinasabi nitong TRICOM o itong mga kaalyado, itong mga aso ni Tamba na totoo yung sinasabi ni Marcos. Bakit? Kasi nadidiinan na si Marcos, totoo yung sinasabi ni PRRD dahil nadidiinan na itong si Marcos ay takot sa drug test. Nanumbalik na naman. Ano ibig sabihin yan? Bumabaliktad ba si Tamba? Kinakampihan niya si PRRD? We do not know kung anong ibig niyang sabihin yan. But sa isyong yan, definitely nilaglag ni Tamba si Marcos. Hindi po yan conclusive, pero alam mo sa batas, ang tawag dyan is yung totality of evidence. Meron talagang basihan para paniwalaan natin na talagang wala sa tamang pag-iisip ang ating presidente. Ayan, di ba? May lumabas na video. Okay, may lumabas. Tapos si Marcos, takot magpa-drug test. Kaya nga ang sinasabi dito ni conclusive, totoo daw, di umano,
According to them, totoo yung video. Hindi na po yan magigiba. Hindi kayang gibain ng Marcos administration yan. Kasi kung kayang gibain ng Marcos administration yan, ginawa na nila dati pa. Hindi nila magiba. Totoo or hindi, ang talagang makakagiba lang ng video na yan, drug test ni Marcos. Kaya nga po ang tanging solusyon dyan ay magpa-hair follicle test. Mismo. Yan pong siyensya ang magbibigay, ang magpapasinungalingan doon sa... Ako kausapin nga kita, Marcos. Bakit pa ayaw mong magpa-drug test? Mura lang naman yun. Saglit naman yun. Hindi naman masakit yun, kukuhanan ka lang ng buhok. Diba? Bakit ayaw mong bigyan ng confidence or ng tiwala ang taong bayan sa'yo? Sigaw na ng buong Mindanao yan. Magpa-drug test ka. At ngayon, si Atty. Roque, sigaw from Netherlands, malamang, hindi lang naman yun. Luzon, Visayas, Mindanao, maraming sumisigaw ng drug test mo, Marcos. Wala na, hindi mo na matatakbuhan to. Nakalusot ka na dati, binalik pa ng TRICOM. Nilaglag ka ni Tamba. Ngayon, corner ka na naman. Di ba? Unless magbigay kayo ng scientific na reason bakit tayo mong magpa-drug test. But ako, wala ako talaga makitang dahilan. Bakit ayaw ni Marcos magpa-drug test? Simple lang. Ako halimbawa, hamunin ako ng vlogger. Ay, gusto mo sabay kami araw-araw magpa-drug test. Wala namang problema, di ba? Nasasagutin mo lang at wag mo ako abalahin. Dali mo yung doktor. Walang issue. Bakit? And I'm very confident. Kung mapapatunayan ko ba Ako nga, I even suggest, even political bloggers na talaga magpa-drug test because this is very, very important. Dahil pag political vlogger ka, naglalabas ka ng iyong komentaryo, opinion sa isang bagay. Hindi pwedeng may sayad ka. Kung may sayad ka, anong magiging influence mo sa taong bayan? So, very important, Very, very important. So, okay lang kung gusto nyo, magpa-drug test lahat ng mga vloggers. Kasi alam mo, yung bisyo, naku, maraming ganyan. Kaya nagpapabayad. Hindi ko nila lahat, pero may mga vloggers kaya nagpapabayad sa isang politiko dahil may bisyo. Mayroong mahilig sa sugal. Naku, may kakilala ako dyan. Kaya putak ng putak ang hilig sa sugal. Meron namang iba dyan. Kaya ACDC, kaya putak ng putak dahil addict. Vlogger. Diba? So, very important din sa mga vloggers na anyway, hindi naman kami politiko. Pero kung talaga magkakahamunan, okay lang sa akin. Mga vloggers, magpa-drug test. Paratang na gumagamit siya ng pinagbabawal na droga na hanggang ngayon hindi niya ginagawa. At ang tanong, bakit ayaw magpa-hair follicle test? Kasi ang hair follicle test po, hindi yan magsisinungaling. Diba? Simple. Padalain na natin, Marcos. Diba? Huwag na natin pahirapan ng taong bayan. Don't make an excuses. Mamaya, pasasagutin mo na naman si Claire. Hindi po si Claire ang issue dito. Papasagutin mo na naman yung mga aso mo. Pagtatanggol ka na naman. Hindi po sila ang issue dito. Ang issue dito, ikaw ba ay gumagamit or hindi? Diba? Hindi po namin kayo pinagbibintangan, kaya nga binibigyan namin kayo ng pagkakataong magpa-drug test. Sana lang po, wag na nating tayo magtago kay Claire. Kasi alam naman natin mangyayari dito Nagtatago kay Claire. Meron pa nga ako narinig, dilawan dilawang lihitimong vlogger. Hindi. Pinagtatanggol na si Marcos. Pinagtatanggol na yung drug test. Bakit kailangan magpa-drug test ng presidente? Ganyan na po, pati dilaw nakikisaw-saw na kay Marcos. Bakit? Irrelevant na sila. Nagkakampihan na po yung dating nagsusukahan na pula at dilaw, nagkakampihan na. Huwag naman po sana tayong tumakbo sa mga ibang vloggers. Huwag tayong tumakbo kay Claire Castro. Sagutin po natin. Ano ang masasabi ninyo? At ikaw ba, Marcos, ay handang magpa-drug test? Okay?